Makakasampo natin sa linyang telepono si Rosario Cavite Mayor Nonong Ricafrente Jr. Mayor Ricafrente, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Gigi, sa ating mga tagapanood. Opo, at sa ngayon nga po, kumusta po yung kabuuan ng mga coastal areas dito po sa inyong nasasakupan? Ano po ang instruction ninyo doon sa mga taga-barangay at mga residente na rin po? Sinabi ko kanina sa ating mga kababayan, kasi kaninang madaling araw, medyo nagpanik dahil doon sa nabalitaan lang magkakaroon doon ng tsunami o storm surge. Tumawag sa Pag-asa, wala doon naman silang warning na ganoon. Alam mo naman, mga text-text, madaling kumalat din Kaya sabi ko sa mga kababayan natin, tayo prepared tayo, pero hindi tayo panicky. So, kakauso nila, huwag basta kayo magkikinig sa mga text-text na yan, sa mga Facebook, no? Alamin natin ang tunay na katotohanan. Kaya kanila madaling araw, nagdagsahan yung mga tao sa plaza. Dinala namin doon sa ating permanent relocation center. Kahit paano, para makasiguro sila, ma-assure sila na safe sila. Pero ang gusto natin sabihin sa ating mga babayan, na wala namang, nagtanaw sa Pag-asa, wala namang ordinary na pagtataas ng ating dagat, no? Ng ating karagatan. So, relax lang sila. At malalaman lang sa mga kapitan din yung instruction na kung meron man directive o merong warning ang Pag-asa, sa ating padadaanin yan at may usapan na kami ng Pag-asa. Dahil sa ating unang ipapaalam dahil tayo on the ground, tayo mas nakakalam ng tunay na kondisyon dito sa bayan po natin. Opo, so ibig sabihin po, Mayor, karaniwan na sistema po ninyo dito, kung may makuha kayong impormasyon at napaka-importante nito, kayo mismo yung nagbababa at hindi yung pabaligtad. Hindi po nanggagaling sa mga komunidad. Totoo yun. At alam mo, yung mga tao natin dyan, batikang mga magdaragat na yun Sa galaw pa lang ng dagat ay alam nila. Kung tataas na yan, kung sa ordinary ay mas lalaki pa, alam nila. Kaya kagabi pa lang nagtatanong-tanong lang, nag-meeting kami. At sinabing wala namang ordinaryong pagtataas na muna ng dagat. Kaya sabi ko sa kanila, unless may ordinary na warning ang Pag-asa, na medyo tataas pa as expected, hintayin nila ang pasabi ng ating mga kapitan at ating mga leaders sa community at ang ating disaster response team bago sila maging panicky. Kasi ang nangyayari kanina, medyo nervous yung mga kababayan. Iba, napaanak na tuloy sa nervous So, yun ang aking bilin sa alam. Naka-ready tayo. Ready tayo, lalo sa mga barangays natin, sa mga coastal barangays, pero hindi tayo dapat maging panicky. Yun lang sa akin, Gigi. Opo, ang importante doon ay yung klaro na sistema na yun nga po, kung merong impormasyon, dapat magmula sa inyo at hindi sa social media, Facebook o mga text na kumakalat. Ano po? Tama yun. Kasi mahirap paniwalaan kagad yung mga walang ba siya mga text sa mga Facebook. Kailangan mag-rely tayo sa official at scientific na deklarasyon ng Pag-asa. At lalo na yung mga veteranong magdaragat po natin na alam nila, although mapanganib na lumabas, sabi ko sa kanila, huwag muna kayong lumabas pag-isa dahil medyo mga delikado nga sa dagat ngayon. So, yun lang. Sa iba naman, walang actual danger tayo sa ating mga kababayan. Opo, pero kapuna-puna po dito sa lugar ninyo, malakas yung alon. Ano po ang advisory o abiso po sa inyo tungkol po dito? Sabi ko sa ating mga kasama magdaragat, itaas na muna yung mga bangka nila, ilagay sa safety, iba dito sa Isla Bonita, o dyan sa Faceport, sa Dreamland, para sa gayon ay hindi na abuti ng kung lumakas man ang alon at yung hangin natin, hindi na magbungguhan yung mga bangka natin, magkawasak-wasak, mabasag yung mga bao nila. So naka-safety naman yung ating mga bangka dyan at walang lalabas itong gabi ito sa mga susunod pa na araw siguro. Opo, ngayon meron nga pong itong habagat dahil sa epekto ng Henry at posible na magkaroon pa ng bagyong Inday kung papasok sa ating bansa. Ano po yung mga preparasyon na ginagawa po ninyo? Yun yung problema ay hinahatak ang visa ng bagyo ay ang hangin habagat at kami asisentro sa habagat kasi dyan ang gagaling yan sa parting karagatan sa Bating West. So, nakahanda kami, Gigi, pero kami permanent relocation center dito sa Casa Hacienda. Kahit libong pamilya ay tayo relocate dyan. At meron na kami kitchen na tinayo dyan, meron na mga CR kami tinatayo. Para sa gayon na hindi na tayo nagkukumahog. Pag panahon ng emergency,
Kung saan natin dadalhin, hindi naman pwede basta eskwelahan lagi. So, meron namin permanent evacuation center. Ang first line of defense ay siyempre mga barangay hall, mataas. Pero ang permanent natin sa Casa Hacienda. Opo, panguling paalala po sa mga kababayan natin dito po sa Rosario, dito po sa inyong nasasakupan, ano po yung Oo. advice sa kanila? Maging kalmado lang tayo. Huwag tayo masyadong maging nervyoso at paniki. At ginagawa po ninyong pamahalaan lahat. Magawa para kayo iligtas. At sa ating mga sakunang dapat nito ako sakali. Yan lang, Gigi. Salamat po. Apo, maraming salamat po si Mayor Nonong Ricafrente Jr. ng Rosario, Cavite. Maraming po salamat.